Alam nyo, napakainit ng panahon, di ba mga katropa? Pero alam nyo ba, wala nang mas iinit pa sa isang social media personality na to mga katropa. Itago na lang natin siya sa pangalang Diwata. Yan, para di masyadong bulgar. Alam nyo ba na kada scroll ngayon ng Facebook natin, ang kadalasan nakikita natin dyan, ang mga content ay si Diwata. Diwata Pares Overload. Sikat na sikat ngayon na isang negosyante. Talaga naman dinudumog yung kanyang parisan. Dito yan sa may Pasay, mga katropa. Jokno Street, Pasay. Sa ngayon kasi, itong si Diwata ang pinaka talk of the town ngayon mga katropa. Dahil sa sobrang kasikatan ngayon ng kanyang parisan, sobrang lakas talaga. Alam niyo ba na yung kanyang pagluluto ng tinatawag niyang Chicken Joy ay talagang sangkatutak ang minamarinate. Ito nakikita niya no, yung mga LPG na yan. Kahit ganito karami yata ang i-consume ni Diwata, kayang-kaya niya ubusin niya pa rin niya sa dami ng niluluto niya talaga. Kasi nagluluto siya ng Chicken Joy, yung manok na saksakan ng laki talaga. Pero siyang chicharong bulaklak, di ba? Lechong kawali pala mga katropa. Niluluto niya rin yan, papakulo siya ng sabaw. Yung kanyang pinakapares, pinalalambot niya. So ito, ganito karami na LPG, malamang kayang-kaya niyang ubusin to sa dami talaga ng niluluto niya araw-araw, kasi ganun talaga katindi, ganun talaga karami yung taong nagpupunta rito sa Parisan Overload ni Diwata. Talaga sobra talagang naging blockbuster talaga tong kay Diwata na to. Pati yung mga sikat na mga vlogger mga katropa, pinupuntahan talaga to. Halos karamihan yata lahat ng mga vlogger, content creator, kahit yung mga influencer is talagang nag-i-stay na rin sa pwesto ni Diwata sa may Pasay. Parang araw-araw na nila nagagawang content yung tindahan ni Diwata. Kaya ikaw nag-check ka ng ng Facebook, kadalasan mapapanood mo talaga puro kay Diwata. Interview kay Diwata, video kay Diwata, marami talaga. Siya kasi talaga yung pinaka-mainit na topic ngayon, pinakasikat na negosyante ngayon na talagang pinag-uusapan sa social media. Pero mo, bigla siya nakakilala ng todo, di ba? Pero meron lang ako napuna. Minsan nag-stock lang ako mga katropa nung page ng Diwata Pares Overload. Napuna ko na yung mga videos niya, ang mga views, minsan may mga 200,000 views, 100,000 views, ganun. Pabibihira yata yung may million views. Pero kung mapupunan nyo naman yung mga vlogger o yung mga content creator na nagpupunta doon at talaga namang ginagawang content yung pwesto ni Diwata, makikita niyan sa Facebook o di kaya sa YouTube, makikita nyo halos karamihan dyan puro million views. Medyo napaisip lang ako, no? Nagtataka lang ako, bakit yung kung ano yung mismong page ni Diwata, kung sino yung mismong ginagawa content ng karamihan ngayon ng mga vlogger at saka content creator, medyo mababa yata yung mga views. Kung nagbi-views lang siya ng mga 100,000, 200,000 views bilang ikaw mismo yung pinakasikat, medyo mababa yun, di ba? So nakita ko kasi doon parang mga 600 to 700,000 followers yata yung nandoon. Samantalang yung mga ibang nagko-content talaga kay Diwata, karamihan dyan talaga mga katropa, kung makikita nyo, umaabot po talaga ng million. 3 million views, 6 million views, 7, minsan may mga 10 million views pa nga. Pero sila yung nagko-content lang kay Diwata, di ba? Pero yung mismong page ni Diwata, medyo mababa yata yung mga views. Kasi kumbaga, sa page ni Diwata, siya na mismo yung nandun, di ba? Pero yung mga nag-vlog po na binibidyohan lang yung mga pangyari, gano'n, kadalasan, yun ang maraming views talaga. Umabot pa ng million views. Wala naman po tayo against doon. Kaya nga lang, nagtataka lang ako mga katropa, bakit mas mataas yung views yata ng mga nagko-content o yung mga vlogger kumpara doon sa mismong page ni Diwata. Pero, meron pa ako isang napuna mga katropa. Dahil nung mag-search ako ng Diwata Pares Overload, napakarami ko po nakita na page. So ibig sabihin may mga gumagawa po ng mga bogus account. Marami po mga fake na page na gumagawa ngayon ng Diwata Pares Overload. Napakaganda naman kasi yung nangyari talaga sa kanya. Alam nyo, dyan yung mapapatunayan na pagka nagtyaga talaga kayo, may patutunguhan talaga kayo Marami din siya pinagdaan ng hirap Depende na nga lang talaga sa yan kung titigil ka na o susuko ka na o tuloy lang yung laban. Galing din mismo kay Diwata yung mga interview sa kanya, hindi naman daw siya namimili ng trabaho noon. Basta pagkakitaan ng pera, basta okay yan, pinapasukan niya. Sa isang kagaya niya na alam naman natin kung ano yung kasarian ni Diwata, nag-construction worker
So para lang kumita ng maayos at malinis. Marami din pinagdaanan yung tao mga hirap sa buhay talaga. Kumbaga hindi siya nagpatalo kahit sabi mo na napatira ka sa ilalim ng tulay. Marami siyang sinubukan para umangat. Ngayon, ito yung nangyari, diba? So kanya-kanyang panahon lang talaga kasi yan mga katropa Kita mo, dumating na yung tamang panahon para sa kanya. Nagbunga na yung mga pagsisikap niya na ginawa mula pa noon. Parang sa isang paglalakbay o pagbabiyahe lang yan mga katropa. Marami kang pagdadaanan na iba't ibang klase mga katropa. Kagaya ng pagbabiyahe, napakainit, di ba? Napaka-traffic. Pero kung hihinto ka lang sa isang tabi, walang mangyayari sa'yo, di ba? Hindi ka abante. Kailangan mong dumire-diretso kahit ano pa yung daanan mo. Kasi yung focus mo, yung makarating doon sa pupuntahan mo. So lahat yung pagdadaanan mo, ganun din sa buhay ng tao Hanggang sa bandang uli, makikita mo, maginhawa na. Ayan, maluwag na. Makikita mo na yung pupuntahan mo. Dapat lang talagang pagdaanan yung mga ganung bagay para mas tumapang ka, masigasig ka. Basta yung focus mo kung saan ka papunta. Kumbaga kung ano yung goal mo. Ganyan. Grabe yung traffic na pinagdaanan natin. Pero hindi naman tayo huminto sa isang tabi, di ba? Tuloy-tuloy lang tayo. Sinagalang natin kung yung mga pinagdadaanan natin. Pero ngayon, eto. Unti-unti natin nakikita yung ginhawa ng daanan natin. Papunta doon sa kung saan talaga tayo pupunta. Parang ganyan. Kahit gaano kalaki nakaharang sa'yo, malulusot at malulusutan mo pa rin yan. Ganun lang ang takbo ng buhay mga katropa Kaya yung kay Diwata, napakaganda example po nun na makita natin yung kanyang success sa buhay sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan. Kaya siguro deserve po niya na makilala, ma-recognize dahil talaga namang marami pong nai-inspire doon sa ginawa niya sa buhay niya. Ito na yung tamang time para anihin naman niya yung lahat ng hirap na dinanas niya sa buhay. Kung hindi siya naging matatag siguro, baka wala siya sa kinalalagyan niya ngayon. Yung mga nakikita natin na tao na umaangat, umaasenso, gawin natin silang inspirasyon. Huwag po natin silang kainggitan o huwag po tayong magagalit dahil yung po lahat ay may pinagdaanan. Ano man po yung tagumpay na hawak nila ngayon, lahat po yan pinagtrabahuan po nila. Lagi ko sinasabi, di ba? Tuloy ang buhay, laban lang. At syempre, Ares, mga tropa. Let's go!